ah, kasabihan na familiarity breeds contempt. O dapat ay hindi dapat maging hadlang ang pagkakilala sa isang tao, bagay o lugar o kung ano mang kaisipan. Pero siguro bahagi na pagiging tao na pagkakilala ay naging dahilan upang hindi sumampalataya. Kumisan, mas gusto natin magsasalita sa atin, hindi natin kilala. Yung galing sa bayan. Kahit na kumisan, may mga tao kasing talino niya. Kapag nagsalita sa atin, hindi natin pinapakinggan. Kasi katulad yun sa Ebanghelyo. Hindi ba yan anak ni Maria? Hindi ba yan ang anak ni Jose? Anak ng karpentero? Ito yung kanyang mga kamag-anak. Yung kung tawagin na po natin, meron tayo may pagka-colonial mentality. Yung taga-iba, mas pinakikinggan natin kaysa yung sarili natin kababayan at kamag-anak. Pero yung sabi ni Jesus, walang propeta na tinatanggap ng kanyang sariling bayan at ng kanyang sariling pamayanan. Ito baga ay yung statement of fact o gawa lamang ng pamantayan ng tao. No? So, bahagi yun. Yung panyaya na ipinahayag sa atin ni Jesus ay hindi dapat natin yung ating pagkakilala ang naglilimita sa paglago ng ating pakikipag-ugnayan o ng ating pagtugon sa sitwasyon o tao na naging kabahagi ng ating buhay. Sana bagkus na makita na natin yung tinatawag nating kaganapan ng buhay na mula sa mga bagay na nakikita natin. Ano yung problema nito? Kasi kilala natin, kung minsan meron tayong tendency na ikakahon natin. Ang sabi ni Jesus, hindi dapat natin kinakahon ang bawat isa. Sana maging daan mo na makita yung mas maganda pang bagay tungkol sa tao ito, sa lugar na ito, o sa pangyayari ito. Alam nyo, maganda po yung unang pagbasa. Bakit po? Kasi naalala ko lang, yung iba natin mga kapatid na napakagaling sa Biblia, na kapag magsalita ay kasama na yung aklang, chapter at saka verses. Makita nyo, kalimitan ang sabi mo, wala namang piyesta sa banal na kasulatan. May mga marinig ka, walang piyesta. Pero ang galing-galing yan sa libro ng banal na kasulatan. Pero yung unang pagbasa natin mula sa aklat ng Levitico, makikita natin yung yung ilang mga piyesta. Anong binanggit dito yung piyesta? Yung piyesta na tinapay na walang libatura. Ano
Anong sabi? Magdiwang kayo. Magandog kayo ng mga pagkain at mga inumin. Ano pa rito? Yung piyesta ng pagbabayad sala. May piyesta ng pagbabayad sala. Kaya yung sinasabi nila na hindi dapat binabayaran ng sala, ay baka hindi nila naiintindihan yung lumang lupag, no? Piyesta ng pagbabayad sala. Ang English na nila ay Feast of the Atonement. Sa Tagalog, piyesta ng pagbabayad sala. So, ano pa? Piyesta ng Toda. Ito ay ilan lamang sa mga piyesta sa lumang tipan. At hindi lang yun, ha? Ilang araw magdiriwang sila. 8 araw. May nakita ka na ba ngayong magdiwang ng 8 araw? Sa kanilang pagpipiyesta. Pero sa lumang tipan, mayroon. 8 araw na sila'y magdiriwang. Araw-araw sila'y maghahanda, mag-aalay ng pagkain at inumin. As yung pinaka-8 araw, yun yung tawagin natin ay grande. No? Sila ay sasamba at magdiriwang. No? So, bahagi mo yun. Kaya, kuminsan, no? Ay, huwag natin kalimutan na kuminsan yung familiarity ay nakakaharang sa paglago ng ating pananampalataya sapagkat kuminsan, kinakahon natin bahagi yun ng pagkilos na kung saan kinakailangan natin pag-ingatan natin. Hindi po ganun yung ating pananampalataya. Ang tawag nga kuminsan ay ito yung mga pagkakataon na hindi nakikita yung paglago na dulot ng mas kilala ko na yan, may bubuga pa yan. No? Hindi. Kung minsan ang tingin natin ang kilala ko na yan, hanggang dyan na lang yan. No? Mali. No? Dapat ma-kaisipan natin dahil sa mas kilala ko na yan, alam ko kung saan yung gating niya at doon niya dapat lalong maging bahagi ng kanyang pagkilos. Kaya, yun ang huwag nating kalimutan. Pangalawa, panyayan ay pinapahayag rito na kaakibat natin. Hindi na natin bibigyan ng pansin yung kapag hindi ka sumampalataya, sabi na rito sa Ebanghelyo, hindi gumawa ng maraming kababalagan sa Jesus. Pero bahagi ng pagigilay rito bakit hindi nila nakita yung pagkilos na Jesus? Kasi isa sa mga bagay na kung saan maging aware tayo kasi bahagi ng pagkatao natin. Yung tinatawag natin biases and prejudices. O kung tawagin natin na meron tayong kanya-kanyang gusto, dapat maging aware tayo. May preferences tayo. No? Ito, mas gusto ko ito kaysa rito. Dapat maging aware tayo. No? Kasi baka mamaya, hindi natin na mamalaya na yung ating paghuhusga ay nakabase lamang sa ating preferences. Hindi yung pagkilala sa katotohanan ng pagkilos ng Diyos. No? Ba't ko nasabi yan? Kasi hindi nila makita yung pagkilos ng Diyos kay Jesus. Bahagi mo yun. Bakit? They prefer
not to believe. No? Mas pinili nila na huwag makita. Parang ganito yun eh, no? Yung sabi nga mo natin, pagka tingin mo, itim. Eh dahil mas preference mo yung puti, no? Ang nakita mo lamang ay puti. Kahit na nakalagay yan ng itim, masabihin mo ay itim. No? Ay wala tayong pagtuntunan yan. No? Makita natin na ang pagkilos ng ating pananampalataya ay isang pananampalataya na huwag nawa natin kalimutan na alin. Ang tawag na po noong ni Cardinal Tagle ay tapestry. No? Parang isang paghihilom. No? Bahagi yun. Yung paghihilom, yung sinususi o yung tawagin natin ay yung mga paintings, no? May iba't ibang kulay. Yan ay interactive, no? Nagkakaroon. O kung tawagin po natin ay nagkakaroon ng epekto sa bawat pagkita ng bawat isa. No? Pero huwag natin kalimutan na alin na hindi nawa tayo maging aware tayo na may kanya-kanya tayong prejudices and biases. At nawa, maging makilala natin na ito yung mas gusto ko. Pero maging aware tayo na ito ba talagang gusto ko? Ito yung nariyan. Kasi baka mamaya hindi ko naman malang ito na yung gusto ko. Gusto ko lang yan. Kasi ito lang yung gusto ko. Pero wala naman talaga yan eh. So, kaya yung mga tao sa panahon na Jesus, hindi nila makilala yung pag-release na Jesus. Bakit? Buo na yung kanilang isip. Na alin? Hindi pag-kilos ng Diyos yan. At yung pananampalataya namin ay alin, isang pananampalataya namin, palaging bukas. Palaging bukas sa pagkilos ng Diyos. Hindi nakasarado. Sabi ng mag-isip iba, saradong Katoliko, kahit si Kristo hindi na makapasok. Kasi bakit? Wala na eh. Yung ating pananampalataya, kung babalikan mo natin, nung nakaraang kahapon na tayo, hindi ako nagkakamali. Ay alin, kumukuha ng mga bagay na bago at luma, no? Sa kanyang maon. No? Bahagi yun na makita ko natin. Kaya, pero higit sa lahat natin, maging bukas tayo natin, makita natin yung pagkilos ng Diyos sa lipunan na ginagalawan natin. Hindi lamang yung alin, yun lang gusto ko. Hindi mo masama na makita natin kung ano yung gusto mo o gusto mo. Pero nawa, yung kagustuhan natin, hindi mag-o-overshadow doon sa katotohanan na naging bahagi ng katotohanan na nakikita natin sa daigdig na ito. Lalo-lalo na sa pagkilos ng Diyos. Ito po yung tinug natin sa harapan ng Panginoon. Malapalitaw natin. Tunay na lalago ang ating